Kaya tara, start na po natin ang step-by-step process kung paano po tayo makakapag-set ng appointment para po sa registration and submission ng mga requirements para po sa application ng DOLE Tupad. Let's go! Hello po mga Amores! Welcome back to my channel. For today's video po ay share ko naman kung paano naman tayo makapag-set ng appointment for the DOLE Tupad registration gamit lamang po ang ating mga cellphone via eGov.ph app. Una, discuss po muna natin kung ano ang programang ito ng gobyerno. Ang programa ng DOLE na tupad o ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers ay isa sa mga social protection programs ng pamahalaan. Ano ang layunin ng tupad? Ito po ay isang community-based emergency employment program. Hindi po ito forever na trabaho. Layunin po nito na magbigay ng panandaliang kita or immediate income support sa mga manggagawang nawala ng trabaho, kulang ang kinikita, underemployed, or biktima ng sakuna. Sino ang mga maaaring maging beneficiary? Ayon po sa updated guidelines, ang mga sumusunod ang mga priority. Displaced workers, yung mga nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya or retrenchment. Mga seasonal workers, halimbawa ay mga magsasaka or mangingisda na walang kita tuwing off-season. Mga underemployed, mga may trabaho pero hindi sapat ang kinikita para sa pamilya. Mga vulnerable groups, kabilang dito ang mga senior citizens, PWDs, basta fit to work, mga magulang ng child laborers, indigenous people, at kahit mga dating rebelde. Limitasyon. Isang miyembro lang po sa bawat pamilya ang pwede mag-avail sa loob ng isang taon maliban kung may matinding kalamidad. Bawal din dito ang mga regular na empleyado ng gobyerno. Anong uri ng trabaho ang ginagawa? Ang mga beneficiaries ay karaniwang pinapagawa ng mga proyektong pangkomunidad sa loob ng 10 hanggang 30 days. Halimbawa po nito ay ang paglilinis at declogging ng mga kanal for sanitation, tree planting or pag-aalaga ng mga parke for the environmental conservation, pag-aayos ng mga pampublikong pasilidad for the repair of public facilities, at administrative task or pagtulong sa mga opisina ng barangay or munisipyo. Magkano ang sahod? Ang sahod ay nakabase sa minimum wage na umiiral po sa kanilang rehiyon. Ang bayad ay diretso sa beneficiary sa pamamagitan ng mga money remittance services tulad ng Palawan Express or Cebuana, digital wallets or platforms, and through authorized paymasters. Ano ang mga karagdagang benepisyo? Hindi lang po basta sahod ang nakukuha ng mga beneficiaries, kasama rin sa package ang mga personal protective equipment, t-shirt, sombrero, at gloves para sa safety habang nagtatrabaho. Meron din po silang micro-insurance, naka-insure ang mga workers sa GSIS or iba pang provider para sa protection habang nasa duty po sila. Health and safety orientation. Bago po magsimula ay may briefing po muna para alam ang gagawin at kung paano po ang pag-iingat. Dahil ang eGov.ph app ay ginagamit na ngayon para sa online appointment, para sa pag-avail ng mga services na ino-offer ng government, ay mas madali na para sa mga aplikante na register, malaman ng mga requirements, at makapag-set ng kanilang mga napiling appointment para maisubmit ang mga requirements.
Kaya tara, start na po natin ang step-by-step process kung paano po tayo makakapag-set ng appointment para po sa registration and submission ng mga requirements para po sa application ng DOLE Tupad. Let's go! Ayan, sa atin pong mga cellphone ay i-click po natin ang eGovPH na app. Ayan. Tapos po ay mag-login po tayo. Pwedeng login via mobile number or yung email. Kung ano po yung ginamit nyo po during registration nyo po sa eGovPH app nyo po. So ako po ay nag-register gamit po ang aking mobile number. And click login. Tapos, since mobile number ang ginamit kong pag-register last time, ay makaka-receive ako ng OTP. Ayan, input ko lang po yung OTP na na-receive ko. Ayan. Tapos, meron po siyang Face ID authentication. So, dapat naka-enable po itong Face ID login, then press continue. Ayan. Tapos, enter ko lang po yung MPIN ko. Ito po yung sinet ko pong MPIN during registration. So, dapat tandaan nyo po kung ano po yung MPIN nyo po. Ayan. So, nakalagin na po tayo sa ating eGovPH app. So, ang atin pong mga hubs ay available na po sa Manila. Yun po yung nasa San Juan City. And yung isa po ay nasa Cebu. Ayan. Tapos, scroll down lang po natin sa baba para sa pag-set po ng appointment. Ayan. Dito nyo po makikita yung mga most used services. Yan, mga e-travel, PhilHealth. Yan po. Tapos, dito po sa pinakababa, makikita nyo po ang set appointment. Mag-book na ng appointment sa eGovPH Servicio Hub. Ayan, click nyo lang po itong set appointment. Tapos, ayan, mag-agree lang po tayo sa kanilang mga terms and conditions. Ayan, click nyo lang po I agree. And then, select po kayo ng location. Kung within Metro Manila po kayo, Metro Manila. Pero kung nasa Cebu po kayo, ay sa Cebu. Yung sa Metro Manila, ang kanila pong address ay nasa San Juan National Government Center, Pinaglabanan Street, yan, San Juan City. Tapos yung sa Cebu City naman po ay nasa PCO, Visayas Media Hub, Barangay Subang Dako, Mandaue, Cebu, Central Visayas. Yan, tapos, yan. Since ako ay nasa Metro Manila, yan, click nyo lang po yung Metro Manila, then click yung confirm location. Ayan. Tapos po, dito sa bandang baba, makikita nyo po yung mga assistance na available. Meron po dito for government services, medical and other financial assistance, employment and livelihood assistance, consultation services, funeral assistance, social responsibility initiatives. Ayan. So, yung sa DOLE po ay dito po siya sa employment and livelihood assistance. Click nyo lang po yan. Ayan. Tapos, ayan, may tatlong options or may tatlong categories. Dito, nandito po yung sa DOLE, sa DMW, yung Department of Migrant Workers, Livelihood Program, and yung sa DSWD, yung sa SLP. Since tupad po yung focus po natin na pagsiset ng appointment for your registration, yan, click nyo po yung Department of Labor and Employment. Yan, click nyo po yan. Tapos, dito nyo po makikita yung mga services na ino-offer po ni DOLE via eGovPH app.
para po sa pag-set nyo ng appointment for your registration. Pag pumunta na po kayo doon sa President Action Center po. Ayan. Yung number 1, meron po silang assistance for job search. Tapos, yung pangalawa, meron po sila para sa special program for the employment of students. Ayan. Ito, maganda rin po ito, yung SPES. Kasi layunin ng programang ito na magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga mahihirap, ngunit deserving na mag-aaral. Ayan, maganda rin po yan. Tapos, ito po yung mga qualifications and requirements. Ayan, check nyo lang po yan dito. Makikita nyo po ito, sino-sino maaari mag-apply, mga requirements, ayan. Tapos, meron din po sila, yung pangatlo nilang program ay ito pong Government Internship Program. Ayan. Ito rin po yung mga qualifications and requirements. Ayan. Tapos, yung pang-apat ay meron po silang, ito pa, DOLE Integrated Livelihood Program, DILP. Ayan. Ito rin po ang kanilang mga qualifications and requirements. And yung pang-fifth ay ito po, yung tulong pangkabuhayan para sa ating displaced or disadvantaged workers. Ito po yung sa TUPAD. Ayan, ito po ay isang community-based package na nagbibigay ng emergency employment para sa mga nawalan ng trabaho, underemployed, at seasonal na manggagawa sa loob ng 10 hanggang 90 days. Ito, sino-sino daw po ang maaaring mag-apply? Ayan. 1, lahat ng disadvantaged workers na may gulang 18 pataas. Mga senior citizens na fit to work pa po. 1 member per household lang ang pwedeng magtupad. Isang beses lang sa loob ng 1 taon, pwede daw pong sumali. Tapos ito po yung mga requirements. Ayan. Ito po yung application form. Click nyo lang po itong application form nila. Ayan. I-download nyo lang po. Tapos, yan, pwede nyo pong i-fill out. Pwede nyo i-print. Tapos, yan. So, ito yung registration form. Tapos, ayan, continuation ng requirements. Ito, government issued ID. Yan, picturean nyo rin po. Tapos, yung fit to work certificate for senior citizen applicants only. Tapos, yung inyo pong pinaka-recent na 2x2 ID picture. Pwede na kayong mag-set ng appointment. Click nyo lang po itong mag-set ng appointment sa baba. Ayan, wala raw pong available na schedule for April dahil patapos na ang buwan. So, next available niyan ay nasa May na. Ayan, mag-set ng appointments dito po sa mga hindi naka-disable na petsa. Ayan, pwede pa yung pumili. Kunyari, kinlik po May 26. Ayan. Tapos pipili po kayo ng oras kung kailan nyo po gustong pumunta. Ayan, click nyo po yan. Tapos, meron pa raw pong 4 na slots na natitira for that schedule. Click nyo po yung magpatuloy. Tapos, kumpirmahin ang appointment. Ayan, confirm nyo po kung okay po kayo dito sa appointment po na ito. Tapos, click nyo lang po yung kumpirmahin. Ayan. Yon, dahil dyan ay meron na po kayong schedule. Ayan, makaka-receive rin po kayo ng text message. Ayan, para po sa appointment nyo po, para po dito sa TUPAD. Ayan. So, ito po yung address sa San Juan National Government Center pupunta for the registration ng yung TUPAD. Ayan. And then, ito po yung QR code. Pagkarating nyo po doon sa hub or doon po sa Presidential Action Center, ipipresent nyo lang po itong QR code. Ayan. Para ma-set na po nung staff doon yung appointment nyo po and ma-direct po nila kayo kung saan po kayo na office or na table po pupunta. So, yun lang po, ganun lang po mag-set ng appointment for your registration po para sa DOLE TUPAD.
Sana po ay nakatulong po ang video na ito, and kung meron po kayo mga tips, advices, and best practices related po sa mga tutorial videos po natin ay i-share nyo na rin po sa atin pong comment section para mas marami po tayong maabot at matulungan. Yun lamang po. Salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!